Naghanda ang mga mandirigma para sa atake at sinabi ng mamamanang busog na siya ang mamumuno sa lahat sa labanan at ang kalbo ay humiling na lumipat upang hindi siya maabyutan. Nagmamadaling sumugod ang mga atake patungo sa mutant. Naganap ang isang malakas na pagsabog na nagpalipad ng isang halijing alikabok. Ngumiti ang commander at naisip na ito na ang kanyang pagkakataon. Umangat siya sa ibabaw. Nagkaroon ng isang malakas na sampal. Bumulusok pataas ang isang pulang sinag. Sumugod ang halimaw sa manlalaro at nilulon ang kanyang ulo at nagtanong ito kung ano ang nangyayari at bakit sila inatake ng boss. Tiningnan ng Blondie ang nilalang at humingi ng tawad dahil nawala ang kanyang focus. Hinawakan ng kanyang enerhiya ang halimaw at sinabi niya na maayos na ang lahat at kailangan nilang magpatuloy sa pag-atake. Tumayo si Ning sa bubong at sinabing nararapat narito ang magtatatay. Tiningnan niya sa screen at tiningnan ang status ng misyon at nagtaka. Nabanat siya at nakita na mayroon ang nagsimula ng misyon at hindi niya maintindihan kung sino ang maaaring gumawa nito. Lumalapit ang nilalang sa mga sundalo. Iwinasiwas ng magtatatay ang kanyang espada at may nagtanong tungkol sa pangalawang boss. Tinamaan niya ang lalaki at walang nakaintindi kung ano ang ginagawa ng nilalang na ito dito. Nagtanggol ang fair-haired at naisip na dahil siya ay isang nagising na depensang uri, mahirap para sa kanya ang mag-level up kapag naglilinis ng mga dungeon. Ngunit kung mamamatay ang lahat ng kanyang kasamahan at kaunti na lang ang buhay ng boss, magagawa niya itong patayin. Ngunit hindi niya ito natapos. Ngumiti siya ng masama at naisip na kahit nabigyan siya ng pinakamababang puntos ng karanasan para dito, magagawa niyang makuha ang kinakailangang kagamitan. Nagtanggol ang fair-haired at nagtanong kung sino ang kumuha ng misyon na ito at ipinagpalagay na siya ay isang baguhan at nanais niyang mamatay sila. Tumakbo ang commander patungo sa magtatatay at sinabi na hindi niya hahayaang manalo ang lalaking iyon. Nagkakaroon ng enerhiya ang kanyang kalasag at hiniling na atakehin siya. Tiningnan ng magtatatay ang lalaki ng pagod. Ibinaba ng tamad na babae ang kanyang ulo at natakpan ng enerhiya. Sumugod ang boss para atakehin habang hinihiling niya na huwag mag-alala tungkol sa anuman at huwag lang magamba. Natakot ang babae at tinawag ang pinuno kung saan nagpasalamat siya sa kanila. Tumingin sa ibaba si Ming at tinanong siya kung ano ang nais niyang isisi sa kanya at kunin ang lahat ng kagamitan. Tiningnan ng bayani ang screen at sinabi na sa kasamaang palad na atake niya ang maling tao at napansi. Niya na mayroong dalawang nakatagong boss sa dungeon na ito. Tumayo ang bayani sa bubong at lumitaw ang isang abiso na dalawang misyon na may nakatagong boss ay nagsimula. Lumitaw ang mga nilalang sa tabi niya. Iniunat niya ang kanyang talam at inutusan ito na tumayo ng matuwid at lumaban. Sumugod ang mga nilalang sa bida. Inilegan niya ang atake. Bumagsak ang MC sa pagbanggit na pumasok sila sa isang berserk na estado at ang mga boss ay bumagsak sa kanya. Umiling ang Blondie at naisip na iyon ang lalaking iyon na may antas na 0. Lumapag si Ning sa malapit. Nabanat ang commander at hindi maintindihan kung bakit siya narito. Hinawakan ng mga boss ang mga lalaki at nagmakaawa sila na iligtas sila. Natakot ang mandirigma at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari dito. Inilagay ng bayani ang kanyang kamay sa balikat ng Blondie at nagtanong kung ano ang hinihintay niya. Nakatayo sila sa harap ng 4 na boss at inaalok ng bida na lumaban. Nakatayo ang bida sa harap ng isang galit na commander na nagtatanong sa kanya kung bakit niya kinuha ang lahat ng mga misyon. Tiningnan siya ng MC at sinabi niya na naisip niya na pinasya niyang isisi ang lahat sa kanya. Iniwasan ng lalaking Blondie ang kanyang kamay at nagtanong kung napagtanto niya na siya ay nababaliw. Tiningnan ng mandirigma si Ning at naisip na nais niyang lokohin ang lahat at talunin ang boss sa huling 3 oras. Ngunit ang lalaking ito na may antas na 0 ay sinira ang lahat ng kanyang mga plano. Tumakbo siya palayo at inutusan na sundan ng pinuno. Nabanat ang mga lalaki at tiningnan sila. Pinanood ng bayani ang mga taong tumakbo papasok sa gusali at naisip na maayos ang lahat dahil tumakbo sila sa gusali. Binuksan ng mga lalaki ang pinto. Nag-freeze ang grupo. Nakatayo sila sa pasukan at sinabi ng commander na kailangan niyang lumabas sa kanilang daan. Sumugod ang lalaki na may katanas para atakehin, na nagsasabing kung nais niyang mamatay, hindi niya sila dapat gambalain. Inilegan ng bida ang suntok, at naisip niya na hindi niya maiiwasan ang atake ng nagising na ikalawang antas.
Tumayo ang MC sa tabi ng mga lalaki at nagtanong kung ang kanilang kasamahan ay namatay sa kamay ng magtatatay. Nag-freeze ang mga miyembro ng koponan matapos marinig na hindi niya kinuha ang misyon na ito. Tiningnan ng mga mandirigma ang Blondie at nagtanong na pinayagan niya ang pinagputol-putol na babae na patayin ang kanyang kaibigan at nagpasya na gamitin sila bilang cannon fodder upang kumita ng masmar. Aming karanasan. Mukhang nerbiyos ang pinuno at sinabi na hindi ngayon ang oras para sa mga panloob na away at sinabi na kailangan nilang kumpletuhin ang lahat ng mga misyon dahil ang mga mutant ay paparating na at dapat nilang hawakan ang posisyong ito upang magkaroon ng kahit na anong pagkakataon na mabuhay. Tiningnan ng Blondie kung gaano hindi nasisiyahan ang kanyang mga tauhan na nagsabi na wala silang pagkakataon na makayanan ang apat na boss ng ikalawang antas at may nagpuna na mayroon ding Panginoon ng mga nilalang na may pinakamataas na katangian. Tumingin sa harap ang dark-haired at inutusan na isara ang kanilang mga bibig. Lumalapit ang mga halimaw at sinasabi niya na tanging mga halimaw na antas 3 lamang ang makakapagwasak ng gusaling ito at wala sa kanila maliban sa babae ang makakapasok at kailangan na lang nilang umakyat sa gusali. May hawak siyang martilyo at sinasabi na maghahati sila sa 2 grupo at ang isa sa kanila ay lalabanan ang mga ranged na atake ng 3 halimaw. Umaakyat ang mga halimaw sa pagbukas at sinasabi niya na ang pangalawang pulutong ay haarang sa pasukan kung saan susubukang pumasok ng mga zombie. At ng pinagputol-putol na babae. Nakikipaglaban ang lalaki sa mga kaaway at sinasabi na kung nabigo sila, personal niyang papatayin ang commander at ang lalaking antas 0. Tumingin sa likod si Ning at nagtanong kung makakaya nila. Lumalapit ang mga halimaw sa lalaki na nananawagan ng firestorm. Nagtanggol ang isang grupo ng mga tao, na sumisigaw ng mga kasanayan. Nagkaroon ng isang malakas na pagsabog at naisip ng lalaki kung ano ito. Umaakyat ang mga nilalang sa gusali. Nakaupo sa sahig ang babae at ang kanilang lakas ay hindi maihahambing sa lakas ng mga boss. Nakikipaglaban ang pangalawang grupo sa mga zombie at sinabi ng pinuno na imposible. Tumayo siya na may kalasag at sinabi na ito ay talagang katapusan dahil naubos na ang kanyang enerhiya. Ngumiti si Ning at sinabi na maayos ang lahat. Bumaba siya at sinabi na kung nais nilang mabuhay, kailangan nilang tumalon pagkatapos niya. Naghahanda siyang mahulog. Itinulak ng bayani ang gilid ng bubong at ipinagpalagay ng mga mandirigma na sumuko na siya. Gumawa siya ng somersault at nagtaka sila kung bakit niya ito ginawa. Lumilipad pababa ang bida. Nagsimulang balutin siya ng enerhiya at hindi pa nakakita ng gayong kapangyarihan ang mga lalaki. Umiling ang mandirigma at nagtanong kung talagang maitataguyod niya ang mga hangganan ng kanyang antas, at nagtanong ang Blondie kung paano iyon posible. Tumakbo ang isang grupo ng mga mandirigma sa gilid, na nagsasabing mamamatay sila anyway, at dapat silang magsubok. At pinapanood ang pinuno at ang babae. Tumingin siya sa likod at natakot. Takot ang nakikita sa mukha ng commander, at naisip niya na kung tumalon siya, marahil ang mas kakilakilabot kamatayan ay naghihintay sa kanya, at ipinagpalagay niya na makakaya niya. Iwi na siwas ni Ning ang kanyang espada at sinabi sa fair-haired na baka hindi siya tumalon. Tumingin sa harap ang bayani at nanawagan ng bagyo ng mga espada. Naganap ang isang malakas na pagsabog na sum-iris sa gusali. Nasira ang kalasag ng lalaki at naisip niyang mamamatay siya. Nailawan ang mga nilalang ng isang maliwanag na ilaw. Naganap ang isang malakas na pagsabog, na nagkalat ng mga bato sa iba't ibang direksyon. Umiling ang grupo sa pagkagulat at nagtaka na ang isang nagising na antas 0 ay may kakayahang gawin ito. Natakpan ng isang halijing alikabok ang labanan, at nagtanong ang dark-haired kung paano ito posible. Tiningnan sa harap ng fair-haired na babae at nagtanong na wala na ang boss, kung saan nagtanong ang lalaki kung buhay pa ang kanilang tagapagligtas. Nakatayo ang mga tao sa kalye at sinabi ng isa sa kanila na ngayon naiintindihan niya kung bakit siya dumating at napakatapang na hinarap ang boss ang kanyang lakas ay tumutugma sa hindi bababa sa ikatlong antas. Itinaas ni Ming ang kanyang kamay at nagtanong kung maayos ang lahat sa kanila. Yumuko ang lalaki at humingi ng tawad sa pagmamaliit sa kanya at pagiging napakabastos. Ngumisi ng sarcastic ang short-haired at sinabi na siya ay isang loser na may antas na 0. Hindi ito tungkol sa kanya. Kung saan sumagot siya na maayos ang lahat at hindi sila maaaring mag-alala. Tumayo siya sa bangin at sinabi na ngayon mahahanap nila ang lahat ng mga escape zombie at haharapin
Sila, kung saan sumang-ayon sila. Tumalon pababa ang bayani at sinabi na oras na para umalis sila. Umiling ang mamamanang busog at sinabi na siya ay maganda, bata, at malakas, kung saan nagtanong ang mga babae kung ano ang nangyayari sa kanya at nagmungkahi na umalis. Lumapag ang bida sa lupa at sinabi na sa kanyang nakaraang buhay, narinig niya na ang katawan ng pinagputol-putol na babae ay nagtatago ng asol na kagamitan. Sinuri ni MC ang maalikabok na lugar at sinubukan na makilala ang kanyang bungo, at tila sa kanya na mahirap hanapin ito sa gayong puwang. May nakita siyang kumikislap sa pamamagitan ng fog at napagtanto na nahanap niya ang kailangan niya. Sinuri ni Ning ang harap at lumabas ang isang abiso tungkol sa pagtuklas ng asol na kagamitan. Hawak niya ito sa kanyang mga kamay at ipinakita ng system ang mga katangian ng bungo ng mali siya. Umiling siya sa pag-iisip kung paano gumagana ang maskara at sinabi na ang pangunahing dahilan ng pagmamaliit sa psychic system ay walang makakalap ng sapat na psychic na kapangyarihan para sa malakas at mapanirang mga suntok tulad ng mga may-ari ng iba pang mga nagising literal kaagad. Isinuot niya ang maskara at naisip na papayagan siya ng artifact na ito na itaas ang kapangyarihan ng psychic system sa isang ganap na naiibang antas. Lumitaw ang enerhiya malapit sa kanyang mga kamay at nagkaroon ng pagtaas. Tumingin siya sa harap at damaloy ang laway mula sa kanyang bibig. Sinuntok ng bayani ang lupa. Naglabas ng enerhiya ang kanyang katawan at nakakuha siya ng psychic control. Itinaas niya ang bato sa tulong ng mahika. Binuksan niya ang kanyang bibig at sinabing pagkawasak. Nasira ang bato sa mga butil at naganap ang isang pagsabog. Itinop ng bida ang kanyang kamay sa itaas at lumutang ang mga fragment. Itinuro niya ang kanyang daliri pasulong at ginamit ang kasanayan sa apoy. Sumugod pasulong ang mga bato at naganap ang maraming pagsabog. Tinusok ng mga fragment ang bundok. Nasiyahan ang MC sa resulta at sinabi na sa pagtaas ng antas, ang kapangyarihan ng kasanayang ito ay lalago lamang. Tiningnan ni Ning ang kanyang mga daliri at nais na suriin ang kasanayan sa mental na pagsaliksik. Hinawakan niya ang kanyang mga daliri at ipinakita ng system ang abiso tungkol sa direksyon sa 3 at isang distansya ng 12 metro. Pinatay ng lalaki ang mga zombie at ipinakita ng system ang distansya sa kanya. Na-freeze ng babae ang nilalang at lumitaw ang isang abiso tungkol sa distansya sa kanya. Naantala ang koneksyon at lumitaw ang mga pagkagambala. Tumingin siya sa gilid at tila sa kanya na ang limitasyon ng kakayahang ito ay 29 na metro at iyon ay sapat para sa ngayon. Umiling ang bayani sa pop-up na abiso tungkol sa pagkawasak ng mga zombie. Lumitaw siya sa kalye at ipinakita ng system ang isang mensahe tungkol sa pagdaan at gantimpala. Tiningnan ni MC ang screen na nagsasabing tumaas ang kanyang antas at sinabi niya na ang gantimpala ay sapat na mapagbigay at nagpa siya na ibenta ang lahat ng puting kagamitan online. Pinindot ni Ning ang asol na pinjutan ng kagamitan at nais na makita kung ano ang nakuha niya. Lumitaw ang isang mahikang portal at lumabas ang abiso tungkol sa mga Thunderbolts. Lumitaw ang mga ito sa portal at sinabi ng lalaki na nagbibigay ang mga ito ng 10 sa liksi at nagtanong kung makakagawa siya ng nagising na may mga kasanayan sa liksi. Sinuri niya ang gantimpala at iminungkahi na isuot ang mga ito at subukang pumasa sa ilang misyon upang makuha ang pangalawang antas. Ang sentro ng pamamahagi ng misyon sa zone ng kaligtasan ay nagniningning. Lumapit ang bayani sa babae na nagtanong kung anong misyon ang nais niyang kunin. Tiningnan niya siya at sinabi na nais niyang kumuha ng isang misyon upang mapataas ang antas kung saan hiniling niya na nais niyang itaas ang antas mula sa una. Tiningnan ng bida ang pop-up na window at sinabi na kailangan niya ng isang misyon para sa pangalawang antas. Nagulat ang babae at nagtanong kung ano ang sinabi niya at nilinaw ang lahat ng 4 o mali ang narinig niya. Tiningnan niya ang screen at nagtanong kung talagang antas 0 siya at tumawa sa pagsasabing hindi maaaring kumuha ng mga misyon ng iba pang mga antas. Ngumiti siya at nagtanong na kahit na pinagdadaanang muli ito, hindi ba delikadong kumuha ng 4 na misyon ng sabay-sabay at sinabi na maliban mga nagising na may mga binuong kakayahan ng ilang mga sistema, ang mga misyon ay dapat piliin ng paisa-isa at nagtanong kung alam niya kung ano ang mangyayari sa kaso ng kabiguan. Hinawakan ni Ning ang bola at sinabi na kung nabigo ang isang misyon, ang lahat ng mga stat ay nababawasan ng 50%. Kung nabigo ang lahat ng mga misyon, maaari akong mamatay.
Iniunat niya ang kanyang kamay at sinabi na maaari itong malampasan at inutusan na mag-level up. Nagkaroon ng isang pagsabog at sumugod ang mga sinag sa iba't ibang direksyon. Tumingin sa gilid ang babae at nakita kung paano niya nakuha ang unang antas. Tiningnan niya siya at nagtanong kung maaari na niyang kunin ang mga misyong ito ngayon. Natakot ang dark-haired na babae at sinabing oo. Lumitaw ang lalaki sa likuran at sinabi na ito ang kanyang kakilala ng antas na SS. Tumingin sa likod si Ning at naging interesado. Tiningnan siya ng kapitan at sinabi na huli na at tinanong niya na nasa antas 0 siya at sinusubukan pa ring kumuha ng ilang mga misyon at sinabi na maaari siyang abos ng kanyang paraan pagkatapos ay ang kanyang mental na sistema ay hindi magdudulot ng anumang pakinabang. Nabigla ang babae at sinubukang sabihin ang isang bagay. Nakatayo sa linya ang mga lalaki at sinabing dumating na sila. Itinuro ng kapitan ang kanyang daliri pasulong at sumigaw na ang mga palatandaan ng isang Thirdle Mutant ay natagpuan sa Akademya ng mga Patay at nakatanggap sila ng isang order upang magsagawa ng isang inspeksyon at hiniling na maging handa. Tumingin sa gilid ang lalaki at pinanood kung ano ang nangyayari. Ang mga ibon ay nakaupo sa isang istruktura na dating pasukan sa zoo at ngayon ang lugar na ito ay naging kanlungan ng mga patay. Naglakad pasulong ang mga mandirigma at sinabi ng lalaki na sa nakaraang ilang araw ay ikinakalat nila ng mga tropa sa lahat ng dako na parang may hinahanap sila at nagtanong kung pareho ba ang kanilang layunin sa kanila. Tumingin sa harap ang commander at sinabi na malamang na hindi at sinabi na ang kanyang anak ay kakapili lamang ng programa kaya nais lamang niyang tumulong na makuha ang asol na K. Agam Aitan. Tumingin sa likod si Gang at sinabi na bukod sa Heavenly Wind ay pinabayaan ng mga nakatataas dahil sa talento ng Ether SS at sinabi na ang kasiyahan ay dapat bayaran, nagtatanong kung hindi ba sila mas vulnerable kaysa dati ngayon. Kung saan sinabi ng ward na tama ang commander. Tumingin sa likod ang punong abala at nagtanong kung tama ang impormasyong ito at kung mayroon bang talagang pangalawang tier peak na malapit nang maabot ang ikatlong tier at sinabi na hindi niya nais na ang paglalakbay na ito ay walang kabuluhan. Hinampas ng kalbo ang kanyang dibdib at sinabi na dapat nilang makuha ang asul na kagamitan mula sa Undead Tiger. Ngumiti ang lalaki at sinabi na ito ay kahanga-hanga. Naglakad pasulong ang commander at iminungkahi na magsimula na sila. Ang mga uwak ay nakaupo sa bakod habang sinabi niya na ang ward ay dapat pigilan ang natitirang mga halimaw at makikipagkita siya sa Undead Tiger ng mag-isa at sumang-ayon sa kanya ang mga sundalo. Tumayo si Ning sa bubong at sinuri ang lugar. Tiningnan ng bayani ang kanyang mga daliri at sinabi na ang kanyang 2 leveling mission ay nasa Undead Shelter kaya maaari niyang pagsamahin ang mga ito. Inilagay ng bida ang kanyang mga daliri sa kanyang noo at nagsimulang gumamit ng psychic research. Tumutok ang kanyang tingin sa lugar at sinabi tungkol sa harap. Nakita niya ang mga sundalo at naisip na ito ay pangit dahil may mga tao pa ring pumunta para sa mga mutant. Umiling si Gang at nagtaka ang bida na may mga 3rd level awakened kasama niya. Umiling siya. Natakot ang bida at pinatay ang psychic research at naisip na halos mahanap siya at alam niya na hindi ito magiging madali dahil kung nahuli siya, mabibigo ang kanyang misyon. Tumalon pababa ang MC at sinabi na hindi ito gagana at kailangan niyang kumilos. Nagtaas ng alikabok ang halimaw. Nakatayo ang mga sundalo sa isang zoo at sa harap nila ay isang madugong oso at isang patay na aso. Ang mamamanang busog ay nagpapana ng mga palaso at inutusan silang lumaban ng mag-isa at itulak palayo sa commander at inutusan na kumilos ng maingat. Ang aso ay nagpapakita ng kanyang mga ngipin at sinabi ng babae na mayroon siyang mga buto at nagpasya silang maghiwalay sa mga grupo. Binalot ng enerhiya ang mga gusali. Tumingin sa paligid ang commander at naisip na ang malakas na pressure ay nilikha ng isang patay na tigre. Lumalapit sa kanya ang oso. Ngumiti ang lalaki at sinabi na napapanahon lamang siya. Naghahanda siyang sumugod sa umaatake na hayop. Pinanood ni Ming ang nangyayari at naisip na mukhang ang nagising na iyon ay dumating para sa asol na kagamitan. Nakaupo ang bayani sa isang puno at naintindihan na kailangan niyang kumpletuhin ang misyon sa anumang halaga at nais ding makuha ang asol na kagamitan at naisip na ang pagkuha ng kanyang biktima ay hindi etikal at walang saysay na labanan ang isang Thirdle Awakened. Umiling ang bida at naisip na kung hindi niya ito kayang hawakan, magagawa niyang kumpletuhin ang gawain. Ngunit hindi niya ito natapos. Nakikipaglaban ang mga tao sa mga hayop at ang mga halimaw ay hindi lamang nagkalat kundi malayo rin.
Tiningnan ni MC ang abiso sa status ng kasanayan at naisip na isang pagkakataon lamang niyang magamit ang Heavenly Light Rift at kung masyadong malayo ang distansya, magkakaroon ng mga posibleng variable at kakailanganin niyang piliin ang perpektong sandali. Malapit nang ilunsad ni Gang ang isang malakas na atake sa tigre. Ang suntok ay tumama sa ulo ng zombie. Bumagsak sa lupa ang nilalang. Takip ni Ning ang kanyang sarili gamit ang kanyang kamay at naisip na siya ay malakas at dapat ay may dual system ng lakas at liksi. Iwinasiwas ng commander at nanawagan ng kidlat. Tumama ang discharge sa mukha ng tigre. Bumagsak sa lupa ang hayop at nagtaas ng alikabok. Naging maingat siya pagkatapos ng biglaang paggalaw. Hinarang ng lalaki ang atake. Lumipad siya sa gilid at nagkawatak-watek ang mga bato. Bumangga siya sa pader at dumaing sa sakit. Damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. At sinabi niya na tulad ng inaasahan ng isang halimaw na malapit sa ikatlong antas, napaka-energetic, nasugatan ang mandirigma at naintindihan niya na walang pa. Raan sa sitwasyong ito nang hindi gumagamit ng espesyal na paggalaw. Nagsimulang maglabas ng enerhiya ang sandata. Sumugod siya upang atakehin at tinawag para sa isang galit na sunog na welga. Gangstroke at sumabog ang mga apoy. Binuksan ng hayop ang kanyang bibig at itinapon ang kanyang ulo pabalik. Napatumba ang hayop at nasiyahan ang lalaki sa resulta. Hinadlangan ng mandirigma ang atake. Umiling ang especially Adero at hiniling sa commander na bumalik, na sinabing hindi na kailangang magpatuloy at sinabi na takpan niya ang pagyo. Wrong. Tinamaan ng mamamanang busog ang oso at inutusan silang umatras at salubungin ang pinuno. Tumakbo palayo ang babae at hiniling sa kanya na itigil ang paghabol sa kanya, na sinasabing oras na para umalis siya. Pinanood ni Ming ang nangyayari at naisip na ito ang tamang distansya. Iwinasiwas ng bayani ang kumikinang na kutsilyo at sinabi na oras na. Umiling siya at naisip na hindi. Sa likod ng grupo ng mga tao, naging pula ang usok. Lumitaw ang patay na tigre sa pamamagitan ng fog at tumingin sa likod ang Gang at napagtanto nila na ito ay isang third level. Tiningnan ng seryoso ng lalaki ang harap at naisip, parang wala siyang pagpipilian kundi labanan siya. Pagkatapos nito ay ginamit niya ang kakayahan na crack. Ang mga sinag ng makalangit na liwanag ay nagsimulang magmula sa kanya. Sumugod pasulong ang isang mahikang vortex nang tiningnan siya ng lalaki at sinabi ito. Tumusok ang beam.